Tahimik akong nakaupo sa giid ng kama habang marahang dumadampi sa balat ko ang malamig na hangin mula sa bintana. Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang mangyari ang aksidente, pero pakiramdam ko ay ilang taon na ang lumipas dahil sa bilis ng pagbabago ng lahat sa paligid ko. Noon, bawat paggising ko ay may maririnig akong mahinang tanong mula kay Marco kung kumusta na ako. Ngayon, puro buntong hininga at inis na lamang ang naririnig ko mula sa kanya at sa biyenan kong si Clara. Tahimik kong hinawakan ng kumot habang kunwari ay pilit kong inaabot ang mesa sa tabi ng kama. Ngunit sa totoo lang, kitang-kita ko ang iritadong tingin ni Clara habang nakahalukip-kip sa may pintuan. "Hanggang kailan ba ganyan yan?" Mahinang sabi nito, ngunit sapat para marinig ko. "Hindi ko rin alam, ma," sagot ni Marco na halatang pagod. "Sabi ng doktor, baka matagal pa bago makarecover." Napayuko ako habang pinipigilan ng sarili kong tumingin sa kanila ng diretso. Simula nang sinabi ng doktor na nabulag ako dahil sa aksidente, tila biglang nag-iba ang tingin nila sa akin. Dati akong katuwang ni Marco sa negosyo ng pamilya nila. Ako ang halos nag-aayos ng mga papeles, nakikipag-usap sa suppliers, at tumutulong para malumago ang maliit nilang kumpanya. Ngulit ngayon, para akong basahang itinapon sa isang sulok. "Wala nang silbi sa akin dito," malamig na sabi ni Clara. "Ikaw ang kawawa habang buhay mo siyang aalagaan." Mahigpit kong kinuyom ang kamay ko sa ilalim ng kumot. Sanay na ako sa matapobreng ugali ng biyenan ko, pero ngayon ko lang naranasang maramdaman na para bang wala na akong halaga bilang tao. 3 taon pa lamang kaming kasal ni Marco. Nung una, mabait naman siya, masipag, maalaga, at laging sinasabing ako raw ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Kahit tutol noon si Clara sa relasyon namin dahil galing lang ako sa simpleng pamilya, ipinaglaban ako ni Marco. Kaya naniwala akong totoo ang pagmamahal niya. Hindi ko inakalang isang aksidente lang pala ang katapat para mabura lahat ng pangakong iyon. Ang totoo, hindi ako tuluyang bulag. Nakakakita ako. Malinaw kong nakikita ang bawat ekspresyon nila, bawat ikot ng mata ni Clara, bawat malamig na tingin ni Marco kapag akala nilang tulog ako. Ngunit walang isa sa kanila ang nakakaalam at may dahilan kung bakit kailangan kong itago iyon. 2 linggo bago ang aksidente, may napansin akong kakaiba sa kumpanya. May ilang perang nawawala sa accounts at may mga dokumentong tila pineke ang pirma ko. Nung una, akala ko simpleng pagkakamali lang. Ngunit habang tumatagal, napansin kong si Marco mismo ang nag-uutos sa accounting department na ilihim ang ilang transaksyon. Hindi ko agad siya hinarap dahil gusto ko munang makasiguro. Hanggang sa gabing pauwi ako mula sa opisina at biglang bumangga ang truck sa sasakyan ko. Muntik akong mawalan ng buhay. Pagkagising ko sa ospital, narinig kong umiiyak si Marco habang hawak niya ang kamay ko. Ngunit kasunod noon ay narinig ko rin ng boses ni Clara sa labas ng kwarto. Mabuti nang bulag siya kaysa maging pabigat pa sa mga sikreto natin. Hindi nila alam na gising ako noon. Doon nagsimula ang lahat. Kaya nang sinabi ng doktor na pansamantalang raw akong nawalan ng paningin dahil sa trauma, hindi ko itinama. Hinayaan kong maniwala sila. Hinayaan kong isipin nilang wala na akong kayang gawin. At habang lumilipas ang mga araw, lalo nilang ipinakita ang tunay nilang kulay. "Helen," tawag ni Marco habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Narinig ko ang tunog ng palato, ngunit hindi ako agad gumalaw. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya. Ilang segundo lang ay narinig ko ang lakas niyang buntong hininga. "Ay, naman," bulong niya. Dahan-dahan kong inabot ang kutsara habang kunwari ay nangangapa. Ngunit sa gilid ng mata ko ay kitang-kita ko ang iritadong tingin niya habang nakatingin sa cellphone niya. Noon ko lalong napatunayan
na tama ang desisyon kong magpanggap. Kinagabihan habang nagpapanggap akong natutulog, narinig kong nag-uusap sina Marco at Clara sa sala. Kailangan na nating ilipat ang ibang pera habang wala pa siyang alam, sabi ni Clara. Paano kung gumaling siya? Tahimik sandali si Clara bago siya tumawa ng mahina. Tignan mo nga siya, wala nang silbi yan. Napakikita ko habang pilit pinipigilan ng galit at sakit sa dibdib ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa taong minahal kong ng totoo. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa tuluyan ng nawalan ng pasensya si Clara. Habang pababa ko ng hagdan isang umaga, kunwari ay hirap na hirap akong humawak sa railings, malakas niyang ibinagsak ang tasa sa mesa. Hanggang kailan ba dito? Matalim na tanong niya. Natahimik ang buong sala. Ma, mahinang sabi ni Marco, ngunit hindi rin matigas ang boses nito. Ano, totoo naman, sigaw ni Clara. Wala ka ng silbi, puro gastos ka na lang. Hindi ka na makakatulong sa negosyo. Lumayas ka dito. Kunwari akong natigilan habang nanginginig ang kamay kong nakakapit sa hagdan. Ngunit sa loob-loob ko, malamig akong nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi man ako ipinagtanggol ni Marco. Sa halip, ay umiwas lamang siya ng tingin. At doon ko tuluyang naunawaan na ang babaeng dating minahal ng asawa niya ay matagal nang nawala sa paningin niya. Tahimik akong nakaupo sa loob ng taxi habang mahigpit na yakap ang maliit kong bag. Sa labas ng bintana ay dahan-dahang lumalabo ang malaking bahay na minsan kong itinuring na tahanan. Wala man lang pumigil sa akin, wala man lang humabol. Nang pababain ako ni Marco sa harap ng subdivision, ni hindi niya ako tinulungang buhatin ang gamit ko. Tahimik lang siyang tumayo habang kunwari akong nangangapa sa pinto ng taxi. Pasensya ka na, Helen. Mahina niyang sabi bago isinara ang pinto. Hindi ako sumagot. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin ako sa rear view mirror at nakita kong mabilis siyang tumalikod pabalik ng bahay. Para bang nagmamadali siyang mawala ako sa buhay nila. Masakit. Sobrang sakit. Pero mas matindi ang galit na pilit kong kinakalma sa loob ko. Makalipas ang halos isang oras ay nakarating ako sa lumang apartment ni Aling Celia, dating kapitbahay ng yumao kong ina. Maliit lamang ang inuupahan niyang bahay sa gilid ng palengke, pero malinis at tahimik. Pagkabukas niya ng pinto ay agad niya akong niyakap. Naku anak, halos maiyak niyang sabi habang hinihimas ang buhok ko. Ano bang ginawa sila sa'yo? Napayuko ako habang kunwaring pilit pinipigil ang umiyak. Hindi ko kailangang magpanggap kay Aling Celia. Alam niya ang totoo tungkol sa paningin ko. Siya lang ang taong lubos kong pinagkakatiwalaan mula nang mangyari ang aksidente. Mas mabuti nang isipin nilang wala akong alam. Mahina niyang sabi habang umuupo sa lumang sofa. Napabuntong hininga si Aling Celia. Pero anak, delikado yung ginagawa mo. Mas delikado kung hindi ko malalaman ang buong katotohanan. Tahimik siyang tumanggo bago nagtimpla ng mainit na kape. Habang pinapanood ko siyang abala sa maliit na kusina, bumalik sa isip ko ang lahat ng narinig ko sa bahay ni Marco. Hindi aksidente ang pagkawala ng pera sa kumpanya. Unti-unti nila iyong inililipat habang iniisip nilang wala akong kakayahang makialam. At higit sa lahat, ginagamit nila ang pangalan ko. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na ako. Habang umiinom ng kape sa may bintana, binuksan ko ang cellphone na matagal kong itinago kay Marco. Isa iyong lumang telepono na nakakonekta pa rin sa ilan sa mga email account ko sa kumpanya. Nang buksan ko ang inbox, sunod-sunod agad ang pumasok na mensahe. Mga bank alerts, mga transaksyon, mga approval documents, at halos lahat ng iyon ay may electronic signature ko. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone habang mabilis na binabasa ang laman ng mga dokumento. May mga loan approval na milyon ng halaga. May mga bentahan ng shares,
May mga account transfer papunta sa pangalan ni Marco. Mga hayok, bulong ko habang kumukulo ang dugo ko. Maya-maya ay lumapit si Aling Celia dala ang pandesal. Napansin agad niya ang seryoso kong mukha. Ano na naman yan? Dahan-dahan kong iniabot sa kanya ang cellphone. Nanlaki ang mata niya habang binabasa ang laman. Nagpeke sila ng pirma mo? Tahimik akong tumanggo. Akala nila dahil bulag ako, wala na akong kakayahang mag-isip. Bigla akong natawa ngulit walang saya ang tunog nito. Nakakatawang isipin na ang babaeng binamaliit nila ngayon ang tunay na may kontrol sa halos lahat ng perang ginagamit nila. Noong nabubuhay pa ang tunay kong afa, lihim niya akong ginawang co-owner ng ilan niyang negosyo. Hindi iyon alam ni na Marco dahil simple lamang ang pamumuhay ko noon. Ayokong ipinapakita ang kayamanan ko. Mas gusto kong pinaghihirapan ng lahat. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali nila. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang mawawala sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nagsimula akong gumalaw ng pahilim. Sa tulong ni Aling Celia, nagpanggap kaning pumupunta lamang sa klinika para sa check-up ko. Ngunit ang totoo, pumunta kami malapit sa opisina ng kumpanya ni na Marco. Nasa loob kami ng maliit na coffee shop sa tapat ng building habang tahimik akong nakatingin sa mga empleyadong papasok at lumalabas. Nakasuot ako ng malaking shades at simpleng damit upang hindi agad makilala. "Sigurado ka ba rito?" tanong ni Aling Celia. Tumanggo ako. Ilang minuto lamang ay dumating si Marco kasama si Clara. Pareho silang nakangiti habang bumababa sa bagong sasakyan. Ang kapal talaga, bulong ni Aling Celia. Tahimik silang pinanood hanggang makapasok sila sa building. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ko. Isa sa mga dating staff ko sa accounting ang lihim na nakikipag-ugnayan sa akin. "Ma'am Helen, may nililipat na naman pong pera si Sir Marco sa ibang account." Napakuyom ko ang kamao. Maghapon akong nanatili roon hanggang unti-unting kinokolekta ang lahat ng impormasyon. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo kong nakikita kung gaano kalaki ang pandararayang ginagawa nila. Kinagabihan habang nasa apartment kami ni Aling Celia, biglang dumating na mensahe mula sa unknown number. "Kung ayaw mong tuluyang mawala lahat sa'yo, manatili kang bulag." Nanlamig ang buong katawan ko habang nakatitig sa cellphone. Hindi pala simpleng pagnanakaw ang nangyayari. May mga taong alam ang sikreto ko. At mas malalim ang problemang kinakaharap ko kaysa sa inaakala ko. Matagal akong nakatitig sa mensaheng natanggap ko bago ko dahan-dahang ibinaba ang cellphone sa mesa. Tahimik ang buong apartment, ngulit parang napakalakas ng tibok ng puso ko sa loob ng katahimikan. Sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang aksidente, nakaramdam ako ng totoong takot. Hindi dahil baka mawala ang pera o kumpanya ko, kundi dahil malinaw ng may ibang taong nakakaalam na hindi talaga ako bulag. "Anong sabi?" Mahinang tanong ni Aling Celia habang nakatitig sa akin. Tahimik kong iniabot ang cellphone. Nanglaki ang mata niya matapos basahin ang mensahe. "Anak, baka delikado na talaga ito." Napabuntong hininga ako habang sumasandal sa upuan. Hindi pa nila alam kung hanggang saan ang alam ko. Pananakot pa lang ito. "Pero paano kung may nagmamatsyag sa'yo?" Hindi agad ako sumagot. Sa totoo lang, iyon din ang iniisip ko buong gabi. Posibleng isa sa mga tauhan sa kumpanya. Posibleng tao ni Marco. O baka si Clara mismo. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin. Habang iniisip nilang mahina ako, mas lalo akong nagiging malapit sa katotohanan. Kinabukasan ng maaga akong nagising dahil sa tunog ng telebisyon mula sa sala. Nanonood si Aling Celia ng business news habang nagluluto ng almusal. Paglabas ko ng kwarto ay agad kong nakita ang mukha ni Marco sa screen. Nakasuot ito ng mamahaling suit habang nakangiting ini-interview tungkol sa paglaguraw nila ng kumpanya. "Talagang kapal ng mukha," bulong ni Aling Celia.
tahimik akong nakatingin sa telebisyon. Sa tulong ng pamilya namin, sabi ni Marco sa interview, mas lalo pa naming palalawakin ang negosyo ngayong taon. Halos mapangiti ako sa sinabi niya. Pamilya. Napakadali para sa kanyang gamitin ang salitang iyon matapos nilang akong itapon na parang basura. Maya-maya ay lumabas sa screen si Clara habang bumababa sa bagong sasakyan. Punong-puno ng branded bags ang kamay nito at nakangiti pa sa kamera. Dati-rate halos magbilang ng barya yan, ngayon parang kung sino ng mayaman. Hindi ako nagsalita ngunit unti-unting sumisikip ang dibdib ko habang pinanood sila. Kitang-kita ko kung paano sila nagbago nang akala nilang kontrolado na nila ang lahat. Mula sa simpleng pamilya, ngayon ay nagpapakasasa sila sa perang hindi naman talaga kanila. At ang pinakamasakit, ako mismo ang dahilan kung bakit sila nakaangat noon. Noong nagsisimula pa lang ang negosyo ni Marco, ako ang nagpakilala sa kanya ng ilang investors gamit ang impluwensya ng tunay kong ama. Hindi man niya alam kung gaano kayaman ang pamilya ko, marami sa mga tumulong sa kanya ay konektado sa akin. Ngunit dahil mas pinili kong mamuhay ng simple, inisip nilang ordinaryong babae lang ako. At ngayon, ginagamit nila ang lahat ng iyon laban sa akin. Pagsapit ng hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko na matagal nang humahawak sa ilang accounts ko. Nang makita ko ang pangalan ng manager sa screen, agad akong lumabas sa maliit na balkonya upang walang makarinig. Ma'am Helen, seryosong bungad ng lalaki. May ilang request po para ilipat ang malaking halaga mula sa business accounts ninyo. Napapikit ako sandali. Sino ang nag-request? Si Sir Marco po. Kompleto po ang authorization papers at electronic signatures. Napatawa ako ng mapait. Siyempre kompleto. May problema po ba, ma'am? Tahimik akong tumingin sa kalsada habang may mga batang naglalaro sa labas ng apartment. Napakalayo ng eksenang iyon sa marangyang buhay ni Marco ngayon. Pansamantalang ninyong i-hold lahat ng transfer, mahinahon kong sabi. At huwag ninyong ipaalam kahit kanino na nakausap ninyo ako. Natigil ang lalaki bago agad sumagot. Naiintindihan ko po. Pagbaba ko ng tawag ay napahawak ako sa railing ng balkonya. Ramdam kong unti-unti nang nabubuo ang tunay na laban. Habang iniisip ni Marco na wala akong kakayahang gumalaw, dahan-dahan ko namang hinihigpitan ang hawak ko sa lahat ng meron sila. Dahil sa totoo lang, halos lahat ng yaman nila ay nakapangalan pa rin sa akin. Kinagabihan ay muli kaming nagkita ng dati kong tauhan sa accounting na lihim na tumutulong sa akin. Sa isang tahimik na karinderya malapit sa palengke, kunwari akong nakaupo lamang habang nakasuot ng shades. Mabilis na ilapasang ng babae ang envelope sa mesa. Ma'am, delikado na po talaga, mahinang sabi niya habang palinga-linga. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at nakita ko ang mga kopya ng transaksyon. Milyon-milyon. May mga account sa ibang bansa. May bentahan ng shares at halos lahat ng dokumento ay may pekeng pirma. May iba pa po akong nalaman, dagdag ng babae. Balak po nilang bentahin ang isa sa pinakamalaking warehouse next week. Napatingin ako sa kanya. Ang warehouse na iyon ay isa sa pinakamahalagang assets ng kumpanya at higit sa lahat, iyon ang property na iniwan sa akin ng ama ko bago siya mamatay. Hindi ni Marco alam na legal na sa akin iyon. Unti-unting uminit ang dugo ko habang nakatitig sa mga papeles. Hindi na simpleng pagtataksil ito, tahasan na nilang akong ninanakawan. Pagbalik ko sa apartment ay nadataan kong tahimik na nakaupo si Aling Celia habang may hawak na rosaryo. Anak, hanggang kailan mo kayang magpanggap? Hindi ako agad sumagot. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa malayo ay tanaw ko ang mga ilaw ng lungsod habang tahimik na dumadaloy ang gabi. Hanggang makuha ko lahat ng kailangan ko. Malamig kong sagot. At sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang aksidente, naramdaman kong hindi na lamang ako basta nasasaktan. Unti-unti na akong nagiging mapanganib para sa kanila. Makalipas ng ilang araw ay mas naging maingat ako sa bawat kilos ko.
Halos hindi na ako lumalabas ng apartment maliban na lamang kung kinakailangan. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may matang nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Minsan, habang bumibili si Aling Celia sa palengke, may napansin akong lalaking nakatayo lamang sa kabilang kalsada habang nakatingin sa apartment. Nang mapansin niyang tumingin ako sa direksyon niya, agad itong tumalikod at umalis. Hindi ko sinabi kay Aling Celia. Ayokong lalo siyang mag-alala. Ngunit malinaw na sa akin na hindi simpleng pananakot lang ang lahat ng ito. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Aling Celia. Kunwari ay pupunta kami sa klinik para sa follow-up check-up ko. Nakasuot ako ng simpleng damit, malaking shades at may hawak na tungkod para manatiling kapani-paniwala ang pagpapanggap ko. Tahimik lang kaming sumakay ng taxi habang nakatingin ako sa mga gusaling dinaraanan namin. Hindi kami dumiretso sa klinik. Huminto kami sa isang mataas na building sa business district. Pagkababa namin ay agad akong inalayanan ni Aling Celia papasok sa lobby. Nakaramdam ako ng kakaibang higpit sa dibdib habang pinagmamasdan ang paligid. Ilang taon ko ring nakasama ang mga taong nagtatrabaho rito dahil isa ito sa law firms na matagal nang konektado sa pamilya ko. Pagdating sa elevator ay mahina akong nagsalita. Nandito pa rin kaya siya? Sagot ni Aling Celia. Kanina pa raw naghihintay. Pagbukas ng elevator sa pinakamataas na palapag ay agad kaming sinalubong ng sekretarya. Magalang niya akong inalayanan papasok sa opisina kahit halatang naguguluhan siya kung bakit tila bulag pa rin ako. Pagpasok ko sa loob ay tumayo agad ang matandang lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa. Helena. Bahagya akong napangiti. Attorney Ben. Si Attorney Benjamin ang matagal ng abogado ng tunay kong ama. Isa siya sa iilang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Nang namatay ang ama ko ilang taon na ang nakakalipas, siya ang tumulong sa akin para maitago ang karamihan ng assets sa ilalim ng ilang kumpanya upang hindi agad mapansin ng ibang tao kung gaano kalaki ang yaman namin. Tahimik niyang hinintay na makaupo ako bago siya nagsalita. Matagal ka nakitang gustong tawagan, sabi niya habang inilalapag ang ilang folders sa mesa. Pero nang mabalitaan kong naaksidente ka, mas minabuti kong manahimik muna. May nalaman na ba kayo? Diretsyong tanong ko. Tumanggo siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang folder at inilabas ang ilang dokumento. Halos agad akong napakungom ng kamao. Kontrata, loan approvals, transfer of ownership, at lahat ng iyon ay may pirma ko. Peking pirma. May nagsumbong sa akin mula sa SEC, mahinahong paliwanag niya. May ilang transaksyon na kahina-hinaala kaya pinasuri ko agad. Gaano nakalaki ang nakuha nila? Tahimik niyang napabuntong hininga bago tumingin diretso sa akin. Hindi lang pera ang target nila, Helena. Nanlamig ang buong kong katawan. Anong ibig ninyong sabihin? Inililipat nila ang kontrol ng kumpanya sa pangalan ni Marco. Unti-unti nilang inaagaw lahat ng assets na legal na sayo. Tahimik akong napasandal sa upuan habang pinipilit kontrolin ang emosyon ko. Akala ko noon simpleng paglulustay lang ang pera ang ginagawa nila. Hindi ko inaasahang mas malaki pala ang plano nila. Tuluyan nilang buburahin ako. May isa pa, dagdag ni Attorney Ben habang inilalabas ang isa pang dokumento. May request sila para ibenta ang warehouse sa Cavite. Mabilis kong inangat ang tingin ko. Ang warehouse na iyon ay isa sa pinaka-importanteng ari-arian ng ama ko. Hindi lamang iyon simpleng property. Doon nagsimula ang unang negosyo ng pamilya namin. Halos sentimental na iyon para sa akin. At hindi nila alam na ikaw lang ang may legal authority para ibenta iyon, putol ni Attorney Ben. Napahawak ako sa noo ko habang dahan-dahang humihinga. Napakakapal talaga ng mukha ni na Marco. Tahimik sandali ang buong opisina bago muling nagsalita ang abogado. Helena, kailangan na nating kumilos. Tumingin ako sa kanya. Pero hindi pa ngayon, mahinahong kong sagot. Hindi pa sapat ang ebidensya.
Delikado na ang sitwasyon mo. Mas delikado para sa kanila kapag nagkamali sila. Tahimik akong tumayo at lumapit sa malaking bintana ng opisina. Mula roon ay tanaw halos buong lungsod. Mga gusali, mga sasakyan, mga ilaw, napakaraming tao ang walang ideya sa tunay na nangyayari sa likod ng marangyang imahe ni Marco. Habang nakatingin ako sa labas, ay biglang nagsalita si Attorney Ben. May gusto akong malaman mo. Lumingon ako sa kanya. Bago maaksidente, may ipinahanda sa akin ang ama mo. Bahagya akong natigilan. Matagal nang patay ang papa ko, pero pakiramdam ko ay bigla siyang naging malapit muli sa sandaling iyon. Ano po iyon? Tahimik niyang binuksan ang drawer niya at inilabas ang isang maliit na brown envelope. Sinabi niyang ibigay ko lang ito kapag dumating ang araw na hindi mo na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan mo. Unti-unti kong kinuha ang envelope habang bumibigat ang dibdib ko. At sa sandaling hawak ko na iyon ay pakiramdam ko ay mas lalo kong nauunawaan na hindi lamang palang pera ang iniwan sa akin ng ama ko, kundi isang laban na matagal na niyang inaasahang darating. Pagka-uwi namin ni Aling Celia mula sa opisina ni Attorney Ben ay hindi agad ako nakatulog. Tahimik akong nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang maliit na brown envelope na iniwan ng ama ko. Ilang beses ko iyong tinitigan bago ko dahan-dahang binuksan. Sa loob ay may ilang dokumento, isang lumang litrato naming dalawa at isang sulat na sulat kamay niya. Nanginginig ang kamay kong binuklat iyon. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Hindi lahat ng taong lalapit sa iyo ay totoo. Huwag mong hahayaang gamitin kanila para sa perang pinaghirapan natin. Tandaan mo, hindi mo kailangang ipakita sa mundo kung gaano ka kayaman para maging mahalaga ka. Napapikit ako habang pilit pinipigilan ng pagluha. Ilang taon nang wala si Papa pero pakiramdam ko ay naririnig ko pa rin ang boses niya habang binabasa ko ang sulat. May isa pang papel sa loob ng envelope. Listahan iyon ng ilang properties at kumpanya na lihim na nasa pangalan ko. Mga assets na hindi alam ni Marco at Clara. At sa ilalim ng listahan ay may isang note mula kay Attorney Ben. Lahat ng ito ay protektado hanggat ikaw lamang ang may alam. Nahumigpit ang hawak ko sa papel. Mas lalo kong naunawaan kung bakit gustong-gusto ni Marco na kontrolin ang mga dokumento ko. Hindi nila alam ang buong lawak ng yaman pero ramdam nilang mas marami pa akong tinatago. Kinabukasan ay may kumalat na balita tungkol sa malaking celebration ng kumpanya ni Marco. Anniversary raw ng negosyo at bagong simula ng pamamalakad nila. Halos lahat ng kilalang negosyante at investors ay inimbitahan. Nang marinig iyon ni Aling Celia habang nanonood ng balita, agad niya akong nilingon. Pupunta ka? Tahimik akong tumingin sa telebisyon kung saan nakangiting ini-interview si Clara habang ipinapakita ang engranding venue. Oo, mahinahong kong sagot. Nalaki ang mata ni Aling Celia. Sigurado ka ba? Panahon na para iparamdam sa kanila na hindi pa sila panalo. Mabilis akong ayusan ni Aling Celia ng gabing iyon. Isinuot ko ang simpleng cream dress na matagal ko nang hindi nagagamit. Hindi ito sobrang mamahaling tingnan pero elegante at malinis. Nakasuot pa rin ako ng dark shades at may hawak na tungkod upang manatili ang imahe ng pagiging bulag. Pagdating namin sa hotel, agad kong naramdaman ang bigat ng tingin ng mga tao. Maraming bulong-bulungan, maraming nagulat na makita akong naroon. Hindi ba asawa ni Marco iyon? Akala ko nasa probinsya na. Kawawa naman. Tahimik lang akong nilakad habang kunwaring maingat na nangangapa. Ngulit sa likod ng shades ko ay malinaw kong nakikita ang bawat reaksyon nila. Pagpasok namin sa malaking ballroom ay halos lahat ng mata ay napunta sa akin. Sa unahan ay nakita ko si Marco na biglang natitigan habang hawak ang wine glass. Katabi niya si Clara na agad sumamot pagkakita sa akin. Helen? Halos pabulhong nasabi ni Marco habang mabilis lumapit. Marco, nandito ba tayo sa venue? Halatang naiilang siya habang mabilis akong inalalayan. Bakit ka pumunta rito?
Anniversary ng kumpanya natin, hindi ba? Gusto ko lang naman makisaya. Ramdam kong pilit niyang pinipigilan ng inis habang nakatingin sa paligid. Marahil natatakot siyang magmukhang masama sa harap ng mga bisita. Maya-maya ay lumapit si Clara. Kahit nakangiti ito sa harap ng ibang tao, kitang-kita ko ang galit sa mata niya. Hindi ka na sana nag-abala, mapapagod ka lang dito. Napaniti ako ng bahagya. Hindi naman sigurong masamang makita, maramdaman ang saya ng pamilya. Halos sumikip ang mukha niya sa pagpipigil. Habang nagsisimula ang programa ay tahimik akong nakaupo sa isang sulok. Ngunit sa bawat sandali ay ramdam kong maraming taong palihim na nakatingin sa akin. Ang iba ay naaawa. Ang iba naman ay nagtataka kung bakit hindi tuluyang nawawasak matapos akong itapon ni Marco. Sa gitna ng event ay umakyat sa stage si Marco upang magbigay ng speech. Sa lahat ng sumusuporta sa kumpanya namin, maraming salamat sa paniniwala sa bagong pamamuno. Bagong pamamuno? Halos matawa ako sa kapal ng mukha niya. Habang nagsasalita siya ay biglang may waiter na hindi sinasadyang nakabunggo sa upuan ko. Bahagya akong natulak at muntik mawala ng balanse. Sa normal na sitwasyon ay natural lamang sanang makaiwas ako. At doon ako nagkamali. Mabilis akong nakaiwas bago pa bumagsak ang tray. Tahimik ang ilang segundo sa paligid. Nanlaki ang mata ng waiter. Agad natingin sa akin si Marco. Maging si Clara ay natigil. Mabilis kong hinawak ang ulo ko at kunwaring nahilo. Sorry, naramdaman ko lang. Tahimik na tumuno ang waiter ngunit halatang naguguluhan. Ramdam kong nakatitig si Marco sa akin habang bumabalik ako sa upuan. Muntik na akong mabisto. At sa unang pagkakataon mula nung simulan akong magpanggap, ay naramdaman kong nagsisimula ng maghanala si Marco. Ngunit handid sa matakot, mas lalo akong naging kalmado. Dahil habang iniisip nilang mahina ako, unti-unti ko namang winawasak ang kumpiyansa nilang kontrolado nila ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, ay hindi na nawala ang kakaibang tingin ni Marco sa akin. Kahit pilit niyang itinatago, ramdam kong nagsimula na siyang magduda. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo akong naging maingat sa bawat galaw ko. Alam kong isang maling hakbang lamang at maaaring tulunang masira ang plano ko. Kinabukasan, habang umiinom kami ni Aling Celia ng kape sa maliit na sala ng apartment, paulit-ulit niyang kinukwento ang nangyari sa hotel. Muntik ka nang mabisto kagabi, sabi niya habang nakakunot ang noo. Kitang-kita ko ang tingin ni Marco sa'yo. Tahimik akong napasandal sa upuan. Kailangan ko lang maging mas maingat. Anak, habang tumatagal mas nagiging delikado ito. Hindi ako agad sumagot. Sa totoo lang, alam ko naman iyon. Ngulit hindi na pwedeng umatras ngayon. Masyado nang marami ang ninakaw nila sa akin. Hindi lang pera, kundi pati dignidad at tiwala. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Agad kong nakita ang pangalan ng dati kong tauhan sa accounting. Ma'am, mabilis nitong bungad. May problema po sa kumpanya. Bahagya akong natahimik. Anong nangyari? Marami pong suppliers ang nagrereklamo. Hindi na raw sila nababayaran sa tamang oras. May ilang investors na rin pong umatras. Napatingin ako sa bintana habang tahimik na nakikinig. Hindi ako nagulat. Simula nang tuluyan nilang hawakan ni Marco ang operasyon, puro kayabangan at luho na ang inatupag nila. Hindi nila alam kung paano patakbuhin ng maayos ang negosyo dahil noon ako ang tahimik na nag-aayos ng lahat sa likod. May isa pa pong problema, dagdag ng babae. Balak po nilang magtanggal ng maraming empleyado para raw makatipid. Napahigpit ko ang hawak sa cellphone. Mga empleyadong matagal nang naging tapat sa kumpanya. Mga taong tumulong magpalago ng negosyo. At ngayon, gusto lang nilang itapon. Pagkababa ko ng tawag ay napabuntong hininga ako. Lumalala na. Mahinang sabi ko. Napailing si Aling Celia. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Alam kong totoo iyon. Hindi marunong humawak ng negosyo si Marco kapag wala akong gabay. Noon pa man ay puro yabang lamang ang meron siya. Ako ang nakikipag-usap sa clients, ako ang nagbubudget, ako ang gumagawa ng paraan kapag may problema.
At ngayon, wala na raw akong silbi, doon nila nararamdaman ang pagkawala ko. Makalipas ang 2 araw, ay lihim akong nakipagkita sa isa sa mga dating managers ng kumpanya sa isang maliit na cafe. Nakasuot pa rin ako ng shades at dala ang tungkod para hindi mahalata. Pagkaupo ng lalaki sa harap ko, ay agad siyang napabuntong himinga. "Ma'am Helen, hindi na po maganda ang nangyayari sa kumpanya." Tahimik akong nakinig. Halos araw-araw pong may galit na suppliers, tapos kung sino-sino pong bagong tao ang ipinapasok ni Sir Marco kahit walang alam sa trabaho. Paano ang mga empleyado? Marami na pong gustong umalis. Napapikit ako sandali habang iniisip ang mga taong matagal nang naging parte ng kumpanya. Hindi nila deserve ang ganitong pamamalakad. "May kailangan akong ipagawa sa'yo," mahinang sabi ko. Bahagya siyang yumuko palapit sa akin. "Patuloy kong bantayan ang lahat ng galaw nila at siguraduhin mong hindi tuluyang babagsak ang kumpanya." Nagulat siya. "Pero paano po?" Dahan-dahan kong inilatag sa mesa ang isang sobre. "Naandyan ang pondo para sa ilang urgent payments. Gamitin mong palihim." Nanlakihang mata niya habang nakatingin sa sobre. "Ma'am, kayo po ba talaga?" "Huwag kang magtanong." Tahimik siyang tumanggo. Habang palabas ako sa cafe, ay napansin kong may lalaking tila sumusunod sa akin mula pa kanina. Nakasuot ito ng itim na jacket at cap. Nang lumingon ako ng bahagya, ay agad itong umiwas ng tingin. Mabilis akong sumakay ng taxi kasama si Aling Celia. Pagkasara ng pinto, ay napansin niyang seryoso ang mukha ko. "Ano na naman?" May sumusunod sa atin. Agad siyang napahawak sa dibdib. Ngunit nanatili akong kalmado habang nakatanaw sa bintana. Hindi ko alam kung tauhan ba iyon ni Marco o ibang tao, pero malinaw na hindi naligtas ang bawat kilos ko. Pagdating sa apartment, ay agad kong binuksan ang laptop na lihim kong itinago. Isa-isa lumabas sa screen ang reports ng kumpanya. At habang binabasa ko ang mga numero, lalo kong nakikita kung gaano kabilis bumabagsak ang negosyo. Maling investments, luho, hindi bayad na suppliers, at mga empleyadong nawawalan ng gana. Tahimik akong nakatitig sa screen nang biglang may pumasok na email. From Daniel Reyes. Bahagya akong natigilan. Si Daniel ang isa sa pinakamahuhusay na managers ng kumpanya noon. Tahimik ngulit matalino at tapat sa trabaho. Isa rin siya sa iilang taong hindi kailanman sumisip sa Marco o Clara. Mabilis kong binuksan ang email. "Ma'am Helen, hindi ko alam kung mababasa niya ito, pero naniniwala akong may mali sa lahat ng nangyayari. Hindi ako naniniwalang basta na lang ninyong pababayaan ang kumpanya. Kung kailangan niyo ng taong mapagkakatiwalaan, handa akong tumulong." Matagal akong napatitig sa mensahe. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil at kasakiman, ay may mga tao palang naniniwala sa akin. At sa unang pagkakataon, matapos akong palayasin ni Marco at Clara, pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Hindi agad ako nakatulog matapos mabasa ang email ni Daniel. Ilang beses kong binasa ang mensahe niya habang tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Sa dami ng taong biglang nagbago matapos akong mabulag, hindi ko inasahang may isa pang maniniwala na hindi ko basta pababayaan ang kumpanyang ilang taon ko ring pinaghirapan. Kinabukasan ay maaga akong bumangon. Tahimik pa ang buong apartment habang nagtitimpla ako ng kape sa maliit na kusina. Maya-maya ay lumabas si Aling Celia at nadatnan akong seryosong nakatingin sa cellphone. "Si Daniel ba yan?" tanong niya. Bahagya akong tumanggo. "Magkikita kami mamaya." Napakunot noo siya. "Sigurado ka ba sa kanya?" Kung may isa mang tao sa kumpanyang hindi nasilaw sa pera ni Marco, siya iyon. Pagsapit ng hapon ay nagkita kami ni Daniel sa isang tahimik na restaurant sa labas ng lungsod. Pinili namin ang lugar na halos walang tao upang makaiwas sa mata ng kung sino mang nagmamatsyag sa akin. Nang dumating siya ay agad kong napansin ang pagod sa mukha niya. "Ma'am," mahina niyang bungad habang umuupo sa harap ko. Ngumiti ako ng bahagya. "Matagal na tayong magkakilala, Daniel.
Hindi mo na kailangang maging formal. Tahimik siyang napabuntong hininga bago tumingin sa paligid. Hindi na magandang nangyayari sa kumpanya. Alam ko. Halos araw-araw may bagong problema at bahagya siyang nag-atubi. Hindi na rin po nagtitiwala ang board kina Sir Marco. Tahimik akong nakinig habang humihigop ng kape. Pero may mas mabigat pa akong nalaman. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa. Ano yun? Lumapit siya ng bahagya at halos pabulong na nagsalita. May mga taong binabayaran si Sir Marco para ilipat ang assets ng kumpanya. Hindi na ako nagulat. Matagal ko nang hinihinala iyon. May kopya ka ba ng mga transaksyon? Tumanggo siya at lihim na inilapag ang maliit na flash drive sa ilalim ng mesa. Nandito lahat ng nakita ko. Mabilis kong itinago iyon sa bag ko. Tahimik kaming sandaling nag-usap tungkol sa sitwasyon ng kumpanya hanggang sa bigling naging seryoso ang mukha ni Daniel. Ma'am Helen, may gusto pa akong sabihin. Napatingin ako sa kanya. Mag-iingat po kayo. Bahagya akong natahimik. Bakit? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa paligid bago muling tumingin sa akin. May narinig akong usapan ni Sir Marco at Ma'am Clara sa opisina kagabi. Unti-unting bumigat ang dibdib ko. Anong sinabi nila? Halos pabulong siyang nagsalita. Balak po nilang tuluyang kayong patahimikin. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Tahimik akong napatitig kay Daniel habang pinoproseso ang sinabi niya. Sigurado ka ba? Tumanggo siya. Narinig ko mismo. Sabi nila, habang buhay kayong magiging problema hanggat buhay pa kayo. Napahigpitak ang hawak ko sa tasa ng kape. Sa loob ng ilang buwan, inisip kong pera lamang ang habol nila sa akin. Hindi ko inakalang darating sa puntong gusto na nila akong mawala ng tuluyan. May sinabi pa ba sila? Sabi ni Ma'am Clara, may nakausap na raw silang tao para siguraduhing hindi na kayong makakabalik. Tahimik akong napasandal sa upuan habang pilit kinakalma ang paghinga ko. Sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang lahat, ramdam kong tunay na nasa panganib na ang buhay ko. Kung ganoon, ibig sabihin desperado na sila. At kapag desperado ang tao, mas madali silang magkamali. Pag-uwi ko sa apartment ay agad kong ikinuwento kay Aling Celia ang lahat. Halos mamutla siya habang nakikinig. Diyos ko anak, kailangan na nating magsumbong sa pulis. Hindi pa. Hindi pa? Halos mapataas ang boses niya. Papatayin ka na nila. Tinatakot pa lang nila ako. At kung gagalaw tayo agad ng walang sapat na ebidensya, baka mas lalo lang silang mag-ingat. Napaupo si Aling Celia habang napapahawak sa dibdib. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang tapang mo. Tahimik akong tumingin sa bintana. Sa labas ay maririnig ang ingay ng mga sasakyan at taong dumadaan, kungit sa loob ng apartment ay tila napakabigat ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa tapang. Kung umatras ako ngayon, mas marami ba silang sisirain? Kinagabihan ay pumunta si Attorney Ben sa apartment. Matapos niyang makita ang laman ng flash drive ni Daniel, agad siyang naging seryoso. Malaking kaso ito, sabi niya habang nakatitig sa laptop. Money laundering, fraud, illegal transfers, halos lahat nandito. Pero hindi pa sapat, sagot ko. Helena, sapat na ito para maimbestigahan sila. Tumanggo ako ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko. Kapag kumilos tayo ngayon, baka maitanggi lang nila lahat. Tahimik sandali si Attorney Ben bago siya nagsalita. May emergency board meeting next week. Napatingin ako sa kanya. Perfect opportunity iyon para ilandag sila. Dahan-dahan akong napangiti. Sa wakas, unti-unti nang lumalapit ang sandaling hinihintay ko. Ngunit habang pinag-uusapan namin ang plano, biglang may narinig kaming mahinang kalabog mula sa labas ng apartment. Sabay-sabay kaming natigil. Tahimik na tumao si Daniel at dahan-dahang sumilip sa bintana.
Makalipas ang ilang segundo, ay bumalik siya habang seryoso ang muka. May lalaking nakatayo sa labas. Mahina niyang sabi. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. At sa sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman na hindi na simpleng laro ang lahat ng ito. May mga taong handang gumawa ng kahit ano para patahimikin ako. Halos hindi kami nakagalaw matapos sabihin ni Daniel na may lalaking nakatayo sa labas ng apartment. Tahimik na nagkatinginan sina Attorney Ben at Aling Celia habang ako naman ay dahan-dahang tumayo mula sa kinauupuan ko. Ramdam ko ang kaba sa dibdib, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Baka nagmamatsyag lang, mahina kong sabi. Hindi na ito normal, Helena. Seryosong sagot ni Attorney Ben. Mas mabuti nang maging handa tayo. Muling sumilip si Daniel sa bintana bago bumalik sa sala. Nakatingin lang siya rito, kanina pa hindi umaalis. Tahimik akong napahawakan sa noo ko habang mabilis na umiikot ang isip ko. Habang papalapit ang board meeting, mas nagiging agresibo sina Marco at Clara. Ibig sabihin, natatakot na sila. At tama ang hinala ko. May alam silang hindi ko pa nalalaman. Kinabukasan ay hindi muna ako lumabas ng apartment. Buong araw kaming nag-review ni Attorney Ben ng mga dokumentong hawak namin. Isa-isang inayos ang mga bank records, fake signatures, transfer receipts, at recordings ng ilang usapan sa opisina na lihim na naipadala ni Daniel. Habang tumatagal ay lalo kong nakikita kung gaano kalalim ang ginawa nilang pandaraya. Hindi lamang pala pera ng kumpanya ang ninakaw nila. May mga investors ding niloko. May mga empleyadong ginamit. At may mga dokumentong pineke upang tuluyan akong mawalan ng karapatan sa mga negosyo. Kung ilalabas natin lahat ito sa board meeting, sabi ni Attorney Ben habang nakatingin sa laptop, mahihirapan na silang makalusot. Tahimik akong tumanggo, ngunit hindi nawawala ang kaba ko. Hindi dahil natatakot akong matalo, kundi dahil alam kong hindi basta-basta susuko sina Marco at Clara kapag naramdaman nilang mawawala sa kanila ang lahat. Makalipas ang 2 araw, ay dumating ang mismong araw ng emergency board meeting. Maaga pa lamang ay gising na ako. Habang inaayusan ako ni Aling Celia, tahimik lang kaming dalawa. Ramdam ko ang pag-aalala niya sa bawat kilos niya. Sigurado ka ba talagang handa ka na ba talaga? Mahina niyang tanong habang inaayos ang buhok ko. Tumingin ako sa salamin. Matagal ko ring iniwasan ang sandaling ito. Pero sapat na ang pananahimik ko. Oo, mahinahong kong sagot. Suot ko ang simpleng itim na dress at ang dark shades na matagal kong ginamit sa pagpapanggap. Dala ko pa rin ang tungkod upang manatiling kumbinsido ang lahat na bulag ako. Pagdating namin sa main office building, ay agad kong napansin ang tensyon sa paligid. Maraming empleyado ang nagbubulungan habang papasok kami. Kitang-kita ko rin ang gulat sa mukha ng ilang board members nang makita akong naroon. Nandito si Helena? Akala ko hindi na siya bumabalik. Tahimik lang akong nakalakad habang nakaalalay si Daniel sa akin. Ngulit sa loob-loob ko ay malinaw kong pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng mga tao. Pagpasok namin sa conference room ay agad kong nakita sina Marco at Clara sa unahan. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Marco nang makita ako. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong habang pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Bahabya akong ngumiti. Board member pa rin naman ako, di ba? Tahimik ang buong silid. Napansin kong mahigpit na nakakuyom ang kamay ni Clara habang nakatitig sa akin. Hindi mo na kailangang magpakapagod, matalim niyang sabi. Wala ka namang maiintindihan sa pag-uusapan dito. Halos mapangiti ako sa sinabi niya. Kung alam lang niya. Nang nagsimula ang meeting, ay kumpiyansang nagsalita si Marco tungkol sa pag-uunlad raw ng kumpanya. Ngunit habang ipinapakita niya ang reports, isa-isang nagtatanong ang ilang board members tungkol sa nawawalang funds at delayed payments. Kitang-kita kong nagsisimula siyang kabahan. Temporary issues lang po yun, mabilis niyang paliwanag. May inaayos lamang tayong restructuring. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, ay tumayo si Attorney Ben. Kung ganon, malamig niyang sabi, baka gusto niyong ipaliwanag ang mga dokumentong ito.
Tahimik niyang inilapag ang makapal na folder sa mesa. Unti-unting nagbago ang mukha ni Marco. Maging si Clara ay natigilan. Isa-isang binuksan ng mga board members ang laman ng folder. Fake signatures, illegal transfers, loan approvals, mga account na lihim na nakapangalan kina Marco at Clara. Unti-unting napuno ng bulungan ang buong conference room. Ano ito? Pineke ang pirma? Bakit may offshore accounts? Halos mawalan ng boses si Marco habang mabilis na tumingin sa akin. Helena, mahina niyang sabi. Ano ito? Tahimik akong nakaupo habang kunwari ay walang nakikita. Gulit sa loob ko ay unti-unting gumigayang ang pakiramdam ko. Sa wakas, nagsisimula ng bumasag ang mundo na ginawa nila. Biglang bumukas ang pintuan ng conference room at sabay-sabay na palingon ang lahat nang pumasok ang 2 pulis kasama ang ilang investigador. Tuluyang namutla si Clara. Anong ibig sabihin nito? Halos pasigaw niyang tanong. Malamig na nagsalita si Attorney Ben. We are filing formal charges for fraud, falsification, and illegal fund transfers. Parang biglang nawalan ng hangin ang buong silid. Nakita kong nanginginig ang kamay ni Marco habang nakatingin sa mga dokumento sa harap niya. At sa unang pagkakataon matapos nilang itabon palabas ng bahay nila, nakita ko sa mga mata nila ang tunay na takot. Naghalo ang ingay ng mga bulungan at galit na tanong sa loob ng conference room matapos pumasok ang mga pulis. Halos hindi makapagsalita ang ilang board members habang paulit-ulit na tinitingnan ang mga dokumentong nasa mesa. Sa kabilang dulo laman ay kitang-kita ko ang mabilis na paghinga ni Marco habang paulit-ulit niyang sinusubukang ipaliwanag ang sarili niya. Hindi totoo ang mga yan, pilit niyang sabi habang nakatingin sa mga pulis. May nagsiset up sa amin. Ngunit hindi na ganoon katatag ang boses niya tulad ng dati. Tahimik lang akong nakaupo habang hawak ang tungkod ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang buwan ng pagpapanggap, pakiramdam ko ay unti-unti nang gumagaan ng dibdib ko. Anong masasabi mo rito, Clara? Malamig na tanong ng isa sa board members. Nanginginig ang labi ng biyenan ko habang pilit pa ring matapang ang mukha. Si Helena ang may pakanan nito, sigaw niya habang itinuro ako. Gusto niya lang kaming siraan dahil iniwan sila ni Marco. Halos mapangiti ako sa desperasyon niya. Maging ang ilang board members ay halatang hindi na naniniwala sa kanila matapos makita ang dami ng ebidensya. Enough, seryosong sabi ni Attorney Ben. May bank records, signed approvals, witness statements at electronic tracking kami. Hindi ninyo maitatanggi ang lahat ng ito. Biglang tumayo si Marco at mabilis na lumapit sa akin. Helen, mahina ngunit nanginginig niyang sabi. Sabihin mong hindi mo ginawa ito. Unti-unti kong iniangat ang ulo ko. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, direkta akong tumingin sa kanya. Tahimik ang buong conference room. Kitang-kita ko kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya nang mapansin niyang nakatitig ako ng direkta sa kanya. Helen, halos pabulong niyang sabi. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan at tsaka ko tuluyang binitiwan ng tungkod na matagal kong ginamit. Malakas ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig, parang sabay-sabay napahunto lahat ng paghinga. Maging si Clara ay napaatras habang nakatitig sa akin. Hindi, nanginginig ang sabi niya. Tahimik kong inalis ang shades ko at sa wakas, malinaw nilang nakita ang mga mata kong matagal nilang inakalang wala nang nakikita. Hindi talaga ako bulag. Mahinahon kong sabi. Halos walang gumalaw sa buong silid. Naririnig ko lamang ang mabibigat na paghinga ni na Marco at Clara habang parang nawalan sila ng balanse sa mga nalaman nila. Imposible, bulong ni Marco habang nanginginig ang kamay. Sabi ng doktor, pansamantalang akong nawalan ng paningin. Putol ko sa kanya. Pero bumalik agad iyon. Napatakip ng bibig ang ilang tao sa conference room habang hindi makapaniwala sa naririnig. Kung ganun, bakit mo kami niloko? Nanginginig na sabi ni Clara. Tahimik akong tumingin sa kanya. Dahil gusto kong makita kung gaano kayo kalalim lulubog kapag akala ninyong wala na akong laban.
Parang sinampal ang dalawa sa sinabi ko. Biglang bumilis ang paghinga ni Marco habang napapaatras. Lahat ng ito, nanginginig ang sabi niya. Planado mo? Hindi, malamig kong sagot. Ang plano ko noon ay mabuhay ng tahimik kasama ang asawa ko. Natahimik siya. At alam mo kung ano ang pinakamalungkot? Dagdag ko habang direkta siyang tinitingnan. Hindi ako nasaktan dahil sa pera. Nasaktan ako dahil habang iniisip mong wala na akong silbi, doon mo ipinakita kung sino ka talaga. Napayuko si Marco habang halatang nawawala ang tapang niya. Tahimik sandali ang buong conference room bago nagsalita ang isa sa board members. Marco, totoo bang pineke ninyo ang signatures ni Helena? Hindi agad siyang sumagot. At ang katahimikan na yon ang naging sagot niya. Maya-maya ay napaupo si Clara habang napapahawak sa noo. Wala na ang kayabangan niya. Wala na ang mataray na boses na palaging nanlalalit sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita kong tunay siyang natatakot. Helen, mahinang sabi niya habang nakatitig sa akin. Pwede pa nating ayusin ito. Bahagya akong natawa, ngunit walang saya iyon. Ayusin? Ulit ko. Naong pinalayas ninyo ako habang akala ninyong bulag ako, naisip ninyong ayusin? Wala pa ring sumagot. Mabilis na lumapit ang dalawang pulis kina Marco at Clara. Sir, ma'am, kailangan namin kayong samahan para sa imbestigasyon. Biglang tumaas ang boses ni Clara. Hindi ninyo kami pwedeng arestuhin. Ngunit hindi na pinakinggan ng mga pulis ang pagsigaw niya. Samantala, si Marco naman ay nakatitig lamang sa akin habang tila hindi pa rin matanggap ang lahat. Helen, mahinang sabi niya habang lumuluha ang mata. Noon baka naniwala pa ako, pero hindi na ngayon. Hindi mo minahal ang babaeng akala mong walang silbi. Minahal mo lang ako habang may pakinabang ako sa'yo. Tuluyang napaluha si Marco habang unti-unting hinihila siya ng mga pulis palabas ng conference room. At habang pinapanood ko silang mawala sa harap ko, pakiramdam ko ay unti-unti ring nawawala ang bigat na matagal kong pasan-pasan. Pagkalabas ni na Marco at Clara sa conference room kasama ang mga pulis, ay tila sabay-sabay ding bumagsak ang tensyon sa buong opisina. Tahimik ang karamihan sa board members habang nakatingin sa akin. Ang iba ay halatang nahihiya dahil mabilis silang naniwala noon na wala na akong kakayahang bumalik. Ang iba naman ay tila hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Dahan-dahan akong naupumuili habang pilit kinakalma ang sarili ko. Kahit natapos na ang pinakamahirap na bahagi ng plano ko, hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi madaling makita kung paano tuluyang nasira ang taong minsan kong minahal. Tahimik na lumapit si Daniel at inilapag ang isang basong tubig sa harap ko. Ma'am, mahina niyang sabi, okay lang po ba kayo? Bahagya akong ngumiti. Mas okay kaysa dati. Hindi man gaanong kasaya ang pakiramdam ko, totoo naman iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang buwan ng takot, pagpapanggap at panananahimik, pakiramdam ko ay muli akong nakakalanghap ng maayos. Maya-maya ay nagsalita ang chairman ng board. Helena, seryoso nitong sabi. Humihingi kami ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Tahimik akong tumingin sa kanya. Hindi ninyo kasalanan ang mga ginawa nila. Pero hinayaan naming mangyari ito. Natahimik ang buong conference room. Marami sa amin ang naniwalang wala nang kakayahang bumalik sa kumpanya dahil sa kondisyon mo. Dagdag nito. At nagkamali kami. Bahagya akong napabuntong hininga. Hindi na bago sa akin ang ganoong pagtingin ng tao. Simula nang kumalat na nabulag ako, parang bigla na lamang akong naging mahina sa paningin ng lahat. Ang mahalaga, mahanhon kong sabi, natigil na ang ginagawa nila. Tumanggo ang chairman bago niya inilapag sa mesa ang ilang dokumento. Bilang majority shareholder at legal na owner ng karamihan sa kumpanya, ibinabalik namin sa iyo ang buong kontrol ng operations. Tahimik kong tiningnan ang mga papeles. Noon, ito ang pinaka-iniingatan ni na Marco at Clara.
Ito ang dahilan kung bakit handa silang sirain ako. At ngayon, bumalik din yon sa akin. Makalipas ang ilang oras, ay natapos ang meeting. Habang palabas ako ng building kasama sina Attorney Ben at Daniel, napansin kong marami sa mga empleyado ang tahimik na nakatingin sa akin. Ang iba ay halatang nahihiya, ngulit may ilan ding tila gumaan ang loob matapos malaman ang katotohanan. Pagdating namin sa lobby ay biglang bumukas ang elevator. At lumabas doon si Marco na nakaposas. Bahagya akong natigilan. Kasama niya ang 2 pulis habang nakayuko siyang naglalakad. Ngunit nang makita niya ako ay agad siyang huminto. "Helen," paos niyang tawag. Tahimik ang buong lobby. Maging ang mga empleyado ay natigilan habang nakatingin sa amin. Unti-unti siyang lumapit kahit hawak ng mga pulis ang braso niya. "Helen, please," nanginginig niyang sabi habang namumula ang mata. "Patawarin mo ako." Tahimik lamang akong tinitingnan sa kanya. Ngayon ko lang siya nakita ganoon kahina. Wala na ang mayabang na lalaki na kayang pabayaan akong itapon palabas ng bahay nila. Wala na ang lalaking kayang manahimik habang iniinsulto ako ng ina niya. Sa harap ko ngayon ay isang lalaking nawalan ng lahat. "Helen," ulit niya habang halos maiyak. "Hindi ko gustong umabot tayo rito." Napapikit ako sandali. "Pero hinayaan mong mangyari ito." Parang natigilan siya sa sinabi ko. "Mahal talaga kita," mahinang sabi niya. "Hindi sapat ang pagmamahal kung kaya mo pa ring sirain ang taong mahal mo." Nanginginig siyang napayuko. "Natakot lang ako," bulong niya. "Akala ko mawawala lahat sa akin." Bahagya akong natawa, ngulit puno ng pagod ang tunog nito. "At dahil doon, sinubukan mong kunin pati duhay ko." Mabilis siyang umiling habang lumuluha. Hindi ko gustong saktan ka." "Pero ginawa mo pa rin." Tahimik siya. Maya-maya ay lumapit ang isa sa mga pulis. "Ma'am, kailangan na po naming umalis." Tumanggo ako. Ngunit bago nila tuluyang hilahin si Marco, muli siyang tumingin sa akin. "Sana balang araw, mapatawad mo ako." Matagal ko siyang tinitigan bago ako dahan-dahang nagsalita. "Matagal kitang minahal, Marco. Pero sa araw na pinalayas mo ko habang akala mong wala na akong silbi, doon mo rin pinatay ang lahat ng pagmamahal ko sa iyo." Parang tuluyang nawalan ng lakas ang katawan niya matapos marinig iyon. Tahimik siyang hinila ng mga pulis palabas ng building habang nakayuko. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng sakit na dinanas ko, hindi na ako nasaktan habang pinapanood siyang lumalayo. Pagkatapos nilang umalis, ay napabuntong hininga ako habang nakatanaw sa labas ng building. "Tapos na rin," mahinang sabi. Ngunit agad nagsalita si Attorney Ben. "Hindi pa, marami ka pang kailangang ayusin sa kumpanya." Bahagya akong napangiti. Tama siya, hindi dito nagtatapos ang lahat. Dahil matapos mawala ang mga taong sinubok sumira sa akin, ngayon ko pa lamang muling sisimulan ang buhay na halos ninakaw nila sa akin. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan ng nagbago ang takbo ng buhay ko. Unti-unti ring bumalik sa ayos ang kumpanya matapos kong ayusin ang mga problemang iniwan nina Marco at Clara. Hindi naging madali ang lahat. Maraming investors ang kailangang kumbinsihin muli. Maraming empleyadong nawalan ng tiwala ang kinailangan kong kausapin ng personal. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na tama ang desisyong lumaban kaysa manatiling tahimik habang unti-unti akong sinisira. Madalas akong umuuwi ng gabi mula sa opisina dahil halos lahat ng trabaho ay personal kong inaasikaso. Ngunit sa kabila ng pagod, mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon kumpara noon. Wala nang takot. Wala nang pangambang may taong naghihintay lamang na gamitin ako. Isang umaga habang nakaupo ako sa opisina at abala sa pagbabasa ng reports, marahang kumatok si Daniel sa pintuan. "May meeting pa po kayo mamayang 2:00, paalala niya habang inilalapag ang ilang documents sa mesa.
Napangiti ako ng bahagya. Parang hindi ka na manager kung makautos ka. Bahagya siyang natawa. Kayo rin po kasi, hindi marunong magpahinga. Tahimik akong napasandal sa upuan habang pinagmamasdan siya. Simula nang mangyari ang lahat, isa si Daniel sa mga taong hindi bumitaw sa akin. Tahimik lamang siyang tumulong, walang hinihinging kapalit. Kumusta ang bagong warehouse project? Tanong ko. Ayos na po lahat. Bumalik na rin po ang ilang dating clients. Tumango ako habang nakatanaw sa malaking bintana ng opisina. Sa ibaba ay abala ang mga tao sa kani-kanilang trabaho habang ang lungsod ay muling nabubuhay sa ilalim ng sikat ng araw. Ilang buwan na ang nakakalipas, ngunit minsan ay hindi ko pa rin maiwasang maalala ang mga gabing umiiyak akong mag-isa sa maliit na apartment ni Aling Celia. Kung minsan ay naiisip ko pa rin kung paano nagawang itapon ako ng mga taong itinuring kong pamilya. Ngulit sa paglipas ng panahon, natutunan kong hindi lahat ng pagkawala ay kamalasan. May mga taong kailangang mawala upang mahanap mo ulit ang sarili mo. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko ang screen ay pangalan ni Aling Celia ang nakita ko. Anak! Masigla niyang bungad. Nando na yung mga bisita sa foundation. Napangiti ako. Opo, parating na ako. Isa iyon sa mga unang bagay na ginawa ko matapos maibalik sa akin ang kumpanya. Gumawa ako ng foundation para sa mga taong may kapansanan at mga babaeng iniwan o inabuso ng sariling pamilya. Ayokong may ibang taong maranasan ng pakiramdam na mawalan ng halaga dahil lamang sa kahinaan o kapansanan. Habang kinakausap ko sila, ay lalo kong naaalala ang sarili ko noon. Takot, naguguluhan, at pakiramdam ay wala ng halaga. Ngunit ngayon, narito ako, hindi bilang taong nahaawa sa sarili, kundi bilang taong muling bumangon. Habang nag-iikot ako sa loob ng foundation building, ay napansin kong tahimik lamang akong pinagmamasdan ni Aling Celia mula sa gilid. Nang magtagpo ang mga mata namin, ay napangiti siya. Ang layo ng narating mo, anak, mahinang sabi nang magkatabi kami. Napahawak ako sa kamay niya. Kayo po ang tumulong sa akin para makarating dito. Napailing siya habang bahagyang natatawa. Hindi, ikaw mismo ang bumangon. Tahimik akong napangiti habang nakatingin sa mga taong masayang nag-uusap sa paligid. Makalipas ang ilang araw, ay muli akong bumalik sa main office building ng kumpanya. Pagpasok ko sa executive office, ay sandali akong natigilan habang pinagmamasdan ng kabuuan ng silid. Ito ang parehong opisina kung saan minsang pinagtulungan akong alisin nina Marco at Clara. At ngayon, tahimik na akong nakatayo rito nang walang galit sa dibdib. Maya-maya ay lumapit si Daniel dala ang ilang papeles. Ready na po ang expansion proposal. Tinanggap ko ang folder habang napapangiti. Ang dami pa nating trabaho. Pero mas magaan na ngayon, sagot niya. Tahimik akong tumingin sa kanya bago muling tumingin sa bintana. Sa labas ay tanaw ko ang napakalawak na syudad, mga gusling, mga ilaw, mga taong abala sa kani-kanilang laban sa buhay. At habang nakatanaw ako roon, unti-unti kong napagtanto na may mga sugat palang hindi kailangang maghilom agad para lang makapagpatuloy ka. Minsan sapat nang matutunan mong mabuhay muli kahit dala mo pa rin ang sakit ng kahapon. Dahan-dahan akong napangiti habang humihinga ng malalim. Noon, akala nila wala na akong silbi nang mawalan ako ng pananaw. Hindi nila alam na doon ko pala tunay na nakita kung sino ako.